She's actually a real proponent of the mental and emotional wellness. There's the same common ground with her compeers. I think... Hello, meine Lieblings! Mabuhay! Wie geht es euch? Oder wie geht es Ihnen? Welcome back to my channel. I hope everyone is fine and doing well. And I thank you for having you on board today kasi mag-update tayo kay Michelle D habang may isang araw ako na holiday. Wala kaming pasok today sa school. So, sa mga newbies dito, I am studying the German language. I go to school from Mondays to Fridays, kaya hindi po ako ganun ka-active sa pag-update sa mga pageant happenings. At hindi rin lahat ng beauty pageant ay ginagawan ko ng vlogs. Mabuti nang honest ako sa inyo, no, para wala kayong reklamo sa akin. But to those who accepted me as your fellow pageant aficionado na kagaya nyo, I am so grateful for your unfleeting support. Thank you so much for subscribing to my channel. Alright mga guys, ngayon pagchikahan lang natin si Michelle D. At alam ko medyo late na ito para pag-usapan, pero napanood ko last week ang special segment ng Empire Philippines para kay Michelle D, from which she had pitched her story na parang short motion picture ng kanyang transformational journey. And then nag-guest din siya kay Bea Alonzo recently. Hence, we will zoom in on Michelle's chances to tinker that broken streak or even bring home the 5th crown. Papalapit na ang Miss Universe competition at sana malakas ang kapit ni Michelle kasi sus ko, nag-update ako sa mga pageant pages ng Miss Universe and as usual, nakakatakot na naman ang mga Latina. Parang this year, hindi lang basta-bastang halfway decent ang mga delegates nila. Talagang pump and fired up itong mga Latinas. Pero the good thing is unbothered naman itong si Michelle D at kiver niya sa mga taong hindi naniniwala sa kakayahan niya na kayang-kaya niya namang makipagsabayan sa mga Latina. I'm sure pwedeng itulak ni Michelle sa kawalan ang mga Latinas kasi ang fatal flaw nitong mga Latina ay nagkakaroon sila ngayon ng multiplicity effect in terms of facial symmetry. So parang nagiging magkakamukha na silang lahat. Trulala, ang gaganda talaga nila, pero try to put their pictures together in one frame at parang malilito ka kung sino-sino sila. At si Michelle naman has a distinctive facial beauty. You know, oriental at Pinay na Pinay ang dating ng kanyang beauty. And that's what sets her apart. Alam ko na panood nyo na din ang mga latest ganaps niya. At nagpahaging na din siya ng kanyang pasarela training. At naging military reservist na din siya na parang nakahugot siya ng inspirasyon kay Beatrice Luigi Gomez. Anong masasabi nyo dito mga guys? Akala lang natin no na mahina si Michelle, pero there is much more to her than initially meets the eye. Ang outside personality niya lang ang malambot o malamya, but emotionally and socially, she is logical and discerning. Plus the fact that she is on the lap of class and elegance. She knows herself so well, she can fish out her weaknesses, but she refuses to back down the challenges in her life.
she's actually a real proponent of the mental and emotional wellness. Kasi she doesn't mind being the butt of bashings. Basta ang importante sa kanya, malakas ang kanyang loob at may tiwala siya sa kanyang sarili. At sa mga taong malalapit at kakilala niya, hindi siya natitinag sa mga sabi-sabi na maging unplaced o proper lang siya sa Miss Universe dahil she knows what she wants. She knows what's bad fit for her. Basta ang mas importante sa kanya ay anchored siya sa kanyang advocacy, sa purpose niya, sa kanyang preparations, at sa kung ano ang maging destiny niya sa Miss Universe competition. The real gut punch lang o ang masakit na suntok ng katotohanan ay marami pa rin ang nakukulangan sa kanya. At kahit ako na big fan ni Michelle ay parang nag-aalala pa rin ako sa kanya. Nakukulangan pa rin ako. Kasi aminin na natin, kahit na sabihin natin na may ibubuga talaga siya sa bardagulan, we cannot disregard the fact that there is someone out there for sure, or bunch of girls that could really disintegrate our chances to win the 5th crown. My goodness, bukod kay Miss Thailand, Antonia Porcilde, ay nagsilitawan na ang mga charismatic and transformational candidates from the other sides of the world. Hindi tayo pwedeng maniwala lang na may ilalaban si Michelle. She has to do something. I don't know what sits, pero she has to immerse talaga. Kasi I find this year's competition gory. A bloodbath in the uniqueness of one's personality and the strong impact of their contributions and personal backstories. Sound oxymoron, no? Lalo na naglakas loob ang Nepal ngayon na magpadala ng plus-size beauty queen na super confident to make a history in filling the gap na dapat may espasyo at puwang din ang mga chubby na mga beauty queens sa Miss Universe. Alam natin nangyari na ito kay Miss Canada, yung si Shera noong 2016. Pero iba ang personality nitong si Miss Nepal. Palaban at beefy ang kanyang credentials. At kung sakaling mag-sort out ang JKN era ng kakaibang putahe para sa kanilang top 5, ay posibleng makalusot itong si Miss Nepal. You know, anything can happen. Why not? Kasi naghain naman ang Miss Universe organization na pwedeng sumali ang mga married, transgender at plus size na mga kababaihan. So, bakit hindi? Maliban na lang no kung ito ay gimmick lang ng JKN era. Pero kung ito ay totohanan, para sa akin ay fascinating ang edisyon na to sa El Salvador. Parang feeling ko may nakaambang gulatan na naman. Siguro yung parang hindi na bago sa atin, sa ating mga pageant fans, ay parang may hunch na tayo na parang concealed winner na si Antonia Porcilde. Kasi parang the majority is expecting Thailand to snatch the crown. And as what I said from my previous vlog, Antonia is an auspicious representative of Thailand. I guess ito ang pinakaabangan ng lahat. Kung si Antonia nga ba ay targeted na mananalo o concealed winner. I am aware that some pageant fans don't really see this big picture behind kasi mahina daw ang advocacy ni Antonia.
Pero wag nating kalimutan mga guys ang quote ni Kun An na if you can't have it, then you can buy it. At alam natin na matagal nang inaasam-asam ng Thailand na makakuha sila ng third crown. So mga guys, napakaraming pwedeng mangyari sa El Salvador. Kung ako lang ang masusunod, ipapanalo ko si Michelle because she shares the same common ground with her compeers. I think magagawa ni Michelle na i-market ang brand ng Miss Universe kung bibigyan siya ng pagkakataon na mapatunayan ang kanyang worth. Kaso lang, we are not in the position to make these things happen. Basta ako masaya na ako kung makapasok si Michelle sa top 20. Top 20 lang. Kasi pakialamera daw si Mamita Jonas Gafford. Alam nyo guys, lagi kong nababasa to sa mga pageant pages na itong si Jonas daw ay may pagka-smoothering sa mga kandidata. Ay, ewan ko. Pero, it's not a cool idea kung may diktador. Kasi ang tendency, ma-mispackage ang candidate. So, dapat panindigan ni Michelle ang karat niya sa katawan. Her heart has to have a mind of its own. At yun ang dapat sundin niya. Pero malalaman din natin yan kasi makakalalaso na naman yan sa pageant appetite ng mga netizens. Kung si Jonas ay makisawsaw pa. Tsaka yung pasarela ni Michelle, hindi pa talaga ganun ka pulido kasi may pagka-stiff ang katawan niya, kulang pa sa fluidity at energy. And the strides, the way she walks, ay parang ramp model sa haute couture. Sa totoo lang, ang awkward kasi masyadong fierce lagi ang projection niya. Hindi sa nagmamagaling ako, pero you know the language of your feelings, na ang bigat ng reaction mo when you see on something which doesn't suits to your taste. I don't know guys, pero may pagkatuod pa ang movements ni Michelle. Tapos dagdagan pa ng may pagka-ferocious gazes niya na ewan. Dapat kasi lagi siyang nakasmile. Hopefully, in the course of her trainings and preparations ay makuha niya ang tamang blending para total package na siya. Diyan lang naman tayo may issue sa kanya eh. With her affinity to intellectual conversation and styling, absolutely, she can ace that rounds. Pero you know what mga guys, andyan pa rin yung intuition ko na may puwersa talaga si Michelle na makatungtong sa top 5. With her ruling planet and stars aligned to answer the call of her destiny, then nobody can take the crown away from her. She is our 5th Miss Universe. O siya mga guys, thank you for tuning in today. Magkita-kita pa tayo ulit. Ich wünsche euch einen schönen Wochen. I wish you a nice and lovely week. Bleib gesund. Keep safe and God bless us all. Tschüssi, babush!